Kung mayroon kang kaibigan, kapatid o kamag-anak na OFW o kung OFW ka mismo, ito ang video na kailangan mong mapanood ngayon na. Alam mo yung feeling na nagpadala ka ng pera buong taon pero pagbalik mo sa Pilipinas, wala ka pa ring matirahan? Yung sweldo mo abroad, mas malaki pa sa sweldo ng tatlo mong kapatid na pinagsama. Nagpadala ka ng 30,000 pesos every month. Sa loob ng 2 taon, 720,000 pesos ang lumabas sa iyong kamay. Pero pag tinanong ka, magkano na savings mo? Naiilang ka sumagot. Kasi wala. Nasaan yung 720,000 pesos? Sa college tuition ni Bunso, sa ospital ng nanay, sa renovation ng bahay sa probinsya, sa bagong ref, sa bagong TV, sa birthday party na hindi mo naman nadalo. Nagpautang ka sa pamilya o kamag-anak. Pag tinanong mo kung kailan babayaran, sinabi nila, babayaran ka namin balang araw, pero alam nating pareho, hindi na mangyayari yon. Yung pera mo, classified na bilang utang sa papel, pero sa katotohanan, regalo na yon. Umalis ka para sa pamilya, pero ang napansin mo, habang tumatagal ka abroad, mas lalo kang naiiwan. Ito ang 5 money tips na dapat alam ng bawat OFW. Hindi ito yung tipong mag-ipon ka na payo. Ito ay totoong payo para sa totoong sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Tip number 1. Itigil ang remittance first, savings never mindset. Ito ang unang bagay na kailangan mong tanggapin. Ang padala mo sa pamilya ay hindi dapat automatically equal sa buong sweldo mo. Narinig mo na yung linya ng flight attendants, di ba? Ilagay mo muna ang oxygen mask sa sarili mo bago ang ibang tao. Hindi ito selfishness. Ito ay survival logic. Ganon din sa pera. Maraming OFW ang nagpapadala ng 80 hanggang 100% ng kanilang sweldo. Wala silang itinatabi para sa sarili. Yung emergency fund nila? Wala. Yung retirement plan? Bahala na. Yung investment? Pag-uwi ko na. Alam mo kung kailan nangyayari ang pag-uwi ko na? Pag-uwi na nila. Pag-uwi ng hindi sinasadya. Dahil nagkasakit sila, dahil tinanggal sa trabaho, dahil hindi na kaya ng katawan. Kaya ang rule na gusto kong gamitin mo simula ngayon ay ito. Ang 70-20-10 formula para sa OFW. 70% padala sa pamilya at gastos mo sa ibang bansa. 20% investment, hindi savings, investment. 10% emergency fund mo, hindi ng pamilya. Ikaw. Alam ko, maririnig mo na saan kami kukuha ng kakainin kung 70% lang ang padala mo. At yun ang tamang tanong. Kaya pumunta tayo sa tip number 2. Tip number 2. Mag-set ng family budget, hindi family ATM. Ang pagkakaiba ng pamilyang may budget at pamilyang may ATM ay simple lang. Yung isa, alam kung magkano ang darating. Yung isa, naghihintay lang kung magkano ang maihahatid. Ang problema ng maraming OFW ay walang malinaw na usapan sa pamilya tungkol sa pera. Padala ka ng padala, kuha sila ng kuha, walang nagtanong kung saan napupunta, walang accountability. Ito ang dapat mangyari. Bago ka bumalik sa trabaho abroad, umupo kayo ng pamilya. Gumawa ng listahan. Magkano ang kailangan para sa pagkain bawat buwan? Magkano ang kuryente, tubig, school fees? Yan ang family budget. Yung fixed amount na iyon ang padala mo. Hindi hihigit, hindi bababa ng walang dahilan. Pag may extra need sila, sabihin mo, mayroon silang dapat gawin dito sa Pilipinas para mabuhay. Hindi lahat ng solusyon ay nanggagaling sa'yo. Mahirap itong sabihin sa pamilya. Alam ko. Pero isipin mo ito. Kung ikaw ay nagkasakit bukas at hindi ka na makapagtrabaho, may kakayahan ba ang iyong pamilya na mabuhay ng mag-isa? Kung ang sagot ay hindi, yan mismo ang problema na kailangan nating ayusin. Hindi pera lang, lifestyle. Ang layunin ng isang responsableng OFW ay hindi lang magpadala ng pera, kundi tiyakin na ang pamilya ay natututo ring gumawa ng sariling paraan. Tip number 3. Simula ng investment habang nasa abroad ka pa, hindi pag-uwi mo. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihang OFW. Nag-iisik sila na mag-i-invest pag nauwi na sila at nakasettle na. Pag-uwi ko, magbubukas ako ng negosyo. Pag-uwi ko, bibilin ko na yung lupa. Pero habang hindi ka nag-i-invest, yung pera mo ay hindi tumatamis, hindi lumalaki. Natutulog lang siya sa remittance centers at sa bulsa ng pamilya. Ang magandang balita, hindi ka kailangang pisikal na nandito sa Pilipinas para mamuhunan.
Nandito ang tatlong investment options na accessible kahit nasa abroad ka. Una, ang Pag-ibig MP2. Ito ay government-backed, tax-free ang interest, at ang pinakamababang monthly contribution ay 500 pesos lang. Ang average annual return ay nasa 6 hanggang 7%. Mas mataas pa yan kaysa karamihang savings account sa bangko. Pangalawa, ang mutual funds, maaari kang magbukas ng account online. Maaari kang mag-umpisa ng as low as 1,000 pesos at ang fund managers ang bahala sa pag-i-invest. Hindi mo kailangang maging financial expert. Pangatlo, ang Philippine Stock Exchange o PSE. Mas risky ito, pero kung mayroon kang 5 to 10 years bago ka umuwi, ito ay isang magandang long-term na pagpipilian. Ang punto, simulan mo na ngayon, hindi bukas, hindi pag-uwi mo, ngayon. Ang 2,000 pesos na ini-invest mo buwan-buwan sa loob ng 10 taon sa 7% average return, magiging higit sa 345,000 pesos ang value nun. Yan ang kapangyarihan ng compound interest o sa Tagalog ay tubo na may tubo. Tip number 4. Huwag bilhin ang bahay nang hindi mo alam ang totoo. Narinig mo na ito? Mag-ipon ka ng pera, bibili ka ng lupa, magtatayo ka ng bahay. Iyon ang tagumpay. At hindi ko sinasabing maling layunin yan. Pero yung paraan ng pagbili ng karamihang OFW, iyon ang problema. Maraming OFW ang bumibili ng lupa o bahay dahil sa pressure mula sa pamilya. Sinasabi ng nanay, maganda ng investment ang lupa. Sinasabi ng tatay, tigilan mo na ang pag-upa ng bahay. Bumili ka na ng sarili mong bahay para hindi ka na nagbabayad ng renta. Sinasabi ng kapatid, yung kapitbahay namin nagpagawa na ng 3-story. Kailan pa kayo? At dahil sa hiya, dahil sa pakikisama, pumirma ka sa isang 20 taong loan na hindi mo naman kailangan ngayon. Ang totoo tungkol sa real property bilang investment, ito ay illiquid. Hindi mo ito mabebenta agad kung kailangan mo ng emergency fund. Hindi ito automatic na kumikita. Kailangan itong i-manage, i-maintain, at kung pauupahan, may kasama pa ang paghanap ng mabuting nangungupahan. Kaya bago ka bumili ng bahay o lupa, tanungin mo ang sarili mo ng 3 bagay. Isa, libre ka na ba sa utang? Kung may outstanding na loans ka pa, credit card, personal loan, 5-6, huwag ka munang bumili ng property. Ayusin mo muna ang existing debts mo. Dalawa, kumpleto na ba ang emergency fund mo? Ang minimum ay 6 na buwan na gastos mo at ng pamilya. Kung wala pa, hindi ka ready bumili ng property. 3, para ba talaga ito sa'yo o para hindi ka mapahiya sa mga kamag-anak mo? Ang property ay magandang investment sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Tip number 5. Magplano ng exit. Mayroon kang deadline. Ito ang tip na hindi halos binibigyan ng pansin ng mga OFW, pero ito ang pinakamahalaga sa lahat. Anong ibig sabihin ng exit plan? Simple lang. Anong taon ang huling taon mo sa ibang bansa? Magkano ang kailangan mo para makauwi ng hindi dependent? Ano ang gagawin mo pag uwi mo? Kung wala kang sagot sa 3 tanong na iyon, hindi ka nagtratrabaho para sa sarili mo. Nagtratrabaho ka para sa walang katapusang cycle ng padala, kuha, padala ulit. Nakakalungkot nang makita ang mga OFW na nasa kanilang ika-55 o 60 na taon, nang hihina na ang katawan pero hindi pa rin makauwi dahil hindi pa sapat ang naiipon nila. Ibinigay nila ang pinakamainam na taon ng buhay nila para sa pamilya, pero pagtanda nila, wala pa rin silang security. Kaya ang gusto kong gawin mo ngayon ay ito. Kumuha ng papel, sumulat ng numero. Halimbawa, sa loob ng 7 years, uuwi na ako. Para makauwi ako ng maayos, kailangan ko ng 2 million pesos sa investment, lupa o bahay na walang utang at isang negosyo o income source dito sa Pilipinas. Iyang numero na iyan ang mag-uudyok sa'yo na gumawa ng desisyon araw-araw, hindi lang isang beses, araw-araw. Kapag may tanong ang pamilya mo kung bakit binawasan mo ang padala, sasagot ka ng malinaw. Nagtatayo na ako ng pundasyon para sa ating lahat.
Kailangan ko ng oras para mabuo ito. Hindi selfishness ang magplano ng sariling kinabukasan. Bago tayo magtapos, alam ko na ang nararamdaman mo ngayon. Baka may konting guilt, baka may konting takot. Paano kung magtampo ang pamilya? Paano kung sabihin nilang selfish ako? At gusto ko lang sabihin sa'yo na normal na ma-feel ang ganyan. Dahil pinalaki tayo sa kultura na ang pagmamahal ay sinusukat sa kung gaano kadami ang ibibigay mo. Pero ang totoo, hindi mo kayang magbigay ng walang katapusan kung wala kang pinagkukunan. Ang pinakamatinding bagay na pwedeng mangyari ay mauwi kang walang ipon, may sakit, at dependent ka mismo sa pamilyang dati mong sinusustentuhan. Iyan ang hindi natin gustong mangyari. Kaya ang nais kong ma-realize mo ngayon, mag-ipon, mag-invest, magplano ng pag-uwi. Hindi ka lang OFW, ikaw ay isang Pilipino na nagtatayo ng mas magandang buhay para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ang pagtulong ay mas matagal na mananatili kung ikaw mismo ay matatag. At i-share mo ito sa mga kaibigan mo na OFW, baka ito ang video na nagbabago ng kurso ng kanilang buhay. Hanggang sa susunod, ingat kayo at patuloy kayong gumawa ng matalinong desisyon para sa inyong kinabukasan.